papalawakin pa ang fuel subsidy program para sa mas maraming public utility vehicle o PUV operators sa buong bansa bilang tugon sa walang humpay na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Sa speech ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, sinabi niya na magsisimula ang programa sa mga bus operator sa Metro Manila at unti-unting palalawakin ang saklaw ng subsidiya. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos kasi mag-start tayo today. Pero hindi lamang dito sa Metro Manila pero all over the country na ito. So making sure na yung sistema ay maging maayos. Ayon kay Marcos, bibigyan ng tig 10,000 piso ang mga pampublikong bus sa pamamagitan ng digital payment systems upang mapabilis ang pamamahagi ng subsidy. We are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. Tapos yung method of payment, lahat ng klaseng method of payment pwede. We can do it via digital payment o mga GCash. You can go to the ATM. May mga card naman na may hawak naman, may card naman yung mga driver natin, at saka lahat ng operator nag-i-issue ng card, pwedeng gamitin yon. Bagamat digital na, pwede pa rin naman daw ang cheque o cash, depende sa preference ng operator o driver. Meron pa rin iilan na talagang gusto nila, ayaw nilang gawing digital. Kaya pwedeng mag-issue ng cheque at kung talagang kahit cash, pwede pa rin. Kaugnay niyan, nanawagan ng Pangulo ng Kooperasyon mula sa mga operator at tsuper upang masigurong maayos ang implementasyon ng programa at mas mapabuti ang serbisyo sa publiko. Para sa maraming tsuper, malaking ginhawa umano ang karagdagang subsidiya. Bukod sa suportang dulot nito sa pang-araw-araw nilang pasada, inaasahang makakatulong din ito upang manatiling abot kaya ang pamasahe para sa mga commuter. Ang pinalaking saklaw ng fuel subsidy ay bahagi raw ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan para mapagaan ang epekto ng pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at maprotektahan ang kabuhayan ng sektor ng transportasyon. Tulungan nyo naman kami para yung mga ating riding public ay hindi masyadong mahirapan unang-una at hindi sila masyadong mabigatan sa pamasahe. Dahil nga, alam naman natin kung ano yung pangyayari, nagbabago yung presyo ng langis all over the world. Kaya ito ang response ng pamahalaan. And of course, we are always in need of assistance and support and cooperation with the operators, with the drivers, yung buong sistema. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.